mitsu tabimashita. Kanang bumili po ako ng bag. Kanang sokaban o sokaimashita. Bumili ako ng bag. So ngayon dinagdagan lang siya ng counters. For example, bumili pa ako ng dalawang bag. For example, dalawa. No? So putatsu, palagi mo siyang ilagay katabi ng verb. Dito mo siya ilagay. No? Yeah. So last na example. So nakatanggap ako ng 5 orange. No? So mikang o so itsetsu so moraimashita. No? Yung part na yun. Pag bibili pa lang, pwedeng nakamas lang. Pag bibili pa lang. Bibili po ako ng dalawang bag. So kabang o putatsu so kaimas. So kasama yung yung paggamit dito sa counter niya sa things. Kasama yung doon? Listen 10. Yung sa listen 10, yung nakaganyan yung pattern. Yung noun ga arimasu. Por example, meron pong bag. Yan yung sa listen 10. So ngayon, so meron pong por example, 6 na bag. So kabangga sumotsu so arimasu, no? So ganun din sa nilagyan siya ng lugar. So meron pong 6 na bag for example sa table. So ni kabangga mutsu arimasu. No? Pwede din lagyan ng position. So meron pong 6 na bag sa ilalim ng table. No? So no stani. Then kabangga mutsu arimasu. No? So yun yung gamit na no? So last example na. Meron pong 3 upuan sa classroom. Kisetsu ni then iso ga sumitsu arimasu. No? So wala namang tanong dito sa gamit niya. Okay. So dito naman tayo sa mga counter suffixes. So counter suffixes yung may mga nan. Ayan, yung may mga nan, yung mga counter suffixes. Iba din kasi ito dito sa things. Kasi siya lang yung naiba kasi nakaikutsu, hindi siya nakanan. Ito mga counter suffixes. Ayan. So for example, nag-take, wapo, ganun pa rin pala. Lesson 6. So, at saka lesson 10. Ito sa lesson 6. Nag-take po ako ng picture. So, watashi wa sashin o sotorimashita. So, ngayon, dinagdagan lang ng counters. For example, nag-take po ako ng, for example, 10 pictures. So, yung picture,
bilong siya sa thin and flat things. No? So, ito yung gagamitin mo. Yung jumay. Hindi na to, no? Yung sa things. Kasi yung picture, bilong siya sa thin and flat things. Kaya jumay yung ilalagay mo. Okay. Yan sa mga counter suffixes. So, watashi wa sashi no jumai torimashita. Isang example na. Na, phone o karimashita. Nanghiram po ako ng book. So, for example, no? Nanghiram po ako ng dalawang book sa library. So, toshukan kara phone o. So, counters ng libro. Iyon, no? Yung books. So, ilalagay mo yung nisatsu palaging katabi ng verb. Yan. So, toshukan kara phone o nisatsu so karimashita. No? Yan. Last example dun sa lesson 6. Yung magandang example din. Yan sa machines and vehicles na lang. Yung bike na lang, yung bike na. Bumili po ako ng isang bike. Pwede nga yun. So, GT siya. Oh! Counters ng bike. So, yung ichidai. So, ichidai. So, karimashita. So, wala namang tanong dito na sa yun sa mga counter suffixes. Ang dami yun eh. No? Mula pa dun sa taas, mga counter suffixes yun eh. No? Yan, nanji, nanfun. Lahat ng mga may nan, mga counter suffixes. Yun sa lesson 10. So, yung sa lesson 10, no? Yung sa imas at saka yung sa arimas. Sampulan natin yung imas na tumutukoy doon sa people at saka sa animals. No? Na. Meron pong dalawang batang babae sa garden. So meron pong dalawang batang babae sa garden. So niwa ni una no koga, then futari. So futari imas na. Ayun tanong din. So, like pabili po ng 6 na tinapay. Yung pabili, ano yun sa Oreo ko napagano yun? Yung sa example ito. Sa import pa rin na open. Yan. Yung pabili yung kudasay, nakaganito. Ay, example eh. Example ko lang muna ta. Yan. Yung kudasay. Yan. So, pabili. No? Pabili po ng tatlong tatlong apple. So, ringo, mitsu, mitsu kudasai. So, nakakudasai, no?
Yung kay ma'am, ano yung ano? So, nagpabili po ng 6 na tinapay o rice meal. So, pabili po ng, kung sama na, 6 na tinapay. Yung pan yung ano, no? Nakakataka na. So, pan, so yung tinapay, below siya sa, ano, sa things. Dito siya below, no? Kasama kasi yung pagkain dito sa things. Kaya ng apple at saka yung orange, no? So, pan, so, motsu. So, kudasai. So, pan, motsu, kudasai. Pabili po ng, ano, 6 na tinapay. So, yun lang yung, ano, din. Example yan. Walang, ano pala to? Kaimas nga lang to siya. Hindi siya pabili. Yung ano, yung example na to. Hachijo no kite o. Ayan. So, gumay to. Isa. Then, gojo no kite o. Gumay kudasai. Gumay. So, gumay kaimas. Pwede rin ganito kasi. Na yung dulo, kudasai. Na. Ito mahirap na example. So, hachijo no kite o. Gumay to. Gojo no kite o. Gumay kaimas. Bibili po ako ng ano, ng 6 na 5 pala. Ng 5 stamp ng price 80 at bibili din po ako ng 3 stamp ng price so 50 no? Yung isa pabili no? Pag yung ibig sabihin pabili no? So yan yung kudasai no? So pabili po ng ano, pabili po ng 5 stamp na ng price 80 at pabili din po at pabili din po ng 3 stamp na yung price 50 no? Pag ano pala pag pabili kudasai lang yung gagamitin ano. So yun yung ano doon sa pagpabili. So dito sa ano sa yung sa counter suffix dun sa tao at saka sa hayop. Huwag yun sa tao, kung sa hayop. Meron pong 3 pusa sa ilalim ng upuan. So, iso no tani. Then, nikuga. Ito ano siya, no? Bilang siya sa hiki. Sang biki imas. Isang example pa sa animals. Meron pong 3 maitim na aso kagabi sa labas ng bahay namin. So, yobe. So, ochi no soto ni kuroi inu ga then 3 biki so imasta. Ito naka-imasta kasi kagabi.
Yun yung sa, ano, sa counter suffix dun sa imas. Last dito sa arimas naman. Na naka-counter suffix na. Ang ganyan. Ayan, pwede yung bahay. Yung bahay na lang. So, meron pong, apat na bahay doon sa unahan. Meron pong apat na bahay doon sa unahan. So asoko ni, so iga, counters ng bahay, so, yung Ken Arimas. Isa example pa doon sa Arimas na. Ano magandang ano yun? So, ito yung pa-order. Yung, for example, no? Pa-order po ng 2 kape. So, pa-order po ng 2 kape. No? Yung sa part, no? Pwede ding, beer. O pabili po ng 2 kape. O pa-order po ng 2 kape. No? Pwede nga, no? So, kuhyo. Counters ng coffee. 2. So, ito. Nihai. So, nihai. Onegaishimasu. Ito, mas polite nga lang siya dito sa isa. So, kuhyo, nihai kudasai. Pabili po ng 2 kape. Ito, same lang ng meaning. Mas polite nga lang to. Kuhyo, nihai, onegaishimasu. Ganun din pala din sa taas. Hachijou no kite o gomai to, gojou no kite o gomai onegaishimasu. Pag bibili ka. So, yun yung ano dito na sa yung sa mga counter suffix. So, ano pa ito? Kasama pala dito yung period. Yung sa period, no? Try natin yung period. So, for example, no? Nag-aral po ako ng Nihongo. Ito naman sa period naman to. So, Nihongo o Benki shimashita. So, ngayon nilagyan lang ng period. So, nag-aral po ako ng Nihongo ng 6 na buwan. So, yung period o yung 6 na buwan, so, ilagay mo siya dun sa unahan. Pero kagets eh. Nihongo, Benki shimashita. Pagdating sa period, no, na iba. Kasi pag hindi period, ito, katabi siya ng verb. Pero dito, nasa unahan eh. Nasa unahan ng sentence. Pero kagets eh, Nihongo o Benki shimashita. Isa example na. So, 3 taon po akong nagtrabaho sa dati sa Japan. So, 3 年 so, Nihon de hatarakimashita. So, 3 年 Nihon de hatarakimashita. 3 taon siyang nagtrabaho dati sa Japan. May period dito eh. Yun yung minutes, hours, in sa days. Last example yun. Palaging tanong sa interview. Gaano ka na katagal nag-aaral ng Nihongo? Hanggang ngayon. Ito, for example,
Yung tanong na to. Yung palaging tanong sa interview. Gano'n ka na ba katagal nag-aral na Nihongo? Hanggang ngayon. So, ima ba de? Dono kurai? Nihongo bigishitemasu ka? Ima made dono kurai Nihongo bigishitemasu ka? For example, no? Ilang ano naman? For example, 3 weeks pa lang. 3 weeks na po akong nag-aaral ng Nihongo. Yung weeks, yung sa period, no? Yung weeks, yung 3週間, no? Dito mo ilagay yun, no? 3 weeks. Ima made 3週間 Nihongo o bigishitemasu. So wala namang tanong din sa kung paano siya gamitin, no? Yung period at saka yung sa counters yung sa baba. Basta kung sasagot ka, yung quantifier na yun, dun sa taas, no? Palaging katabi ng verb ng yonken arimasu, no? So yun yung sa counter suffixes. Ang dami yun eh. So kung yung ginawa ko dun sa example, no? Ganun din sa iba. So dito tayo sa interrogative niya. Ito kung paano siya gamitin. Ano example ko na. So ikutsu is used to ask how many about things which are counted as hitotsu, kotatsu. So ito naman yung tanong dun sa things, yung ikutsu. Yung ilan. Kung paano mo gamitin to, no? Is ganito lang yung paggamit niya. Balikan natin yung sa taas. Kung saan banda to, andun. Kung saan andun to, no? Yung quantifier na yan. So, doon mo din ilagay. So, yung ikutsu. Katabi pa rin siya ng verb, no? Then, add ka. Ayan. So, Ringo ikutsu tabimashita ka? So, ilan po ang kinain mo na apple? Yan yung tanong niya. Ilan po ang kinain mo na apple? Kumain po ako ng 3 apple. No? Isang example. No? So, dito mo ilagay yung ikutsu sa part na yan. And add ka lang. So, bumili po ako ng 2 bag. Ibig sabihin, ilan? No? Ilan po ang binili mo na bag? Simple lang, no? Diyan mo lang ilagay. No? Kabang o ikutsu kaimashita ka? Kabang o putatsu kaimashita. No? Last example, no? So, basta katabi siya ng verb. Sumikang o ikutsu moraimashita ka? Ibig sabihin, ilan po ang natanggap mo na orange na? Sumikang o itsutsu. Mali pa yun. Itsutsu moraimashita. So, nakatanggap ko ng 5 orange na. So, yung tanong na to ay para lang sa things. Bawal mo siyang gamitin dito sa mga quantifiers. No? Kasi pag quantifiers, so yung tanong doon is nakanan.
ito yung gagamitin pag naka-quantifier. Isa din sa mga interrogative, yung nan o yung what. No? Ito, mga quantifier yan lahat eh. No? Mga quantifier yan lahat, yung may ganito. Sampulan natin. So yung nan o yung what, kung saan nandun yung number, so doon mo din ilagay yung nan. Huwag mo nang tanggalin yung yung counters niya, no? Then add ka lang. So, since siya, patanong, so huwag mong ilagay yung otashi. Ganyan lang. So sa sino, nan may torimasta ka. Ibig sabihin, ilan po ang pinicturan mo? So, nag-take po ng 10 pictures. So, watashi wa sa sino, jumai torimasta. Isang example yan. Kung saan nandun yung yung number na yan, yung ni number 2, doon mo ilagay yung nan. No? Then, add ka. So, tusukang kara, kun o nansatsu karimasta ka. Ilan po ang hinira mo na book sa library? So, nahiram ko ng 2 book sa library. So, tusukang kara, kun o nansatsu karimasta ka. So, tusukang kara, kun o nisatsu karimasta. May tanong ba doon? Walang tanong na sa So, ganun din dito sa sa period. Yung period Nag-aaral po ko ng Nihongo ng 6 na buwan. Ibig sabihin yung tanong dyan, so, nakagano. Gaano ka katagal nag-aaral ng Nihongo? Iba nga lang yung sa period. Kasi hindi siya nakaanan. Lahat ng counters na to is nakanan. Maliban lang sa period. No? Kasi pag period, so gaano katagal yung itatanong mo. No? Gaano ka katagal nag-aaral ng Nihongo? So nag-aaral po ko ng Nihongo ng 6 na buwan. No? Ilagay mo dito yung gaano katagal. So do no kurai. Do no kurai Nihongo bigishimashita ka? Ino gagamitin, no? Do no kurai, yung sa baba. Last example dun sa yung sa gaano katagal. So 3 taon po ako nagtrabaho dati sa Japan. So yung tanong, gaano ka katagal nagtrabaho dati sa Japan? Kung saan andun to, yung part na yan, so doon mo din ilagay yung dunokurai. No? Then add ka. So dunokurai ni yun de atarakimasta ka. Sangnen ni yun de atarakimasta. So wala namang tanong dito, no? Sa interrogatives na to. Ilagay ko lang lahat yung mga interrogative. Yung interrogative, no? Isa yung nan. Isa yung nani. Yung what then. Particle de. Ano yun? To. No. At saka counter suffixes.
yung nani followed by a particle ga mo at saka na o. No? Yung donokurai, isa din sa mga interrogative. Yung how long. Yung gaano katagal. So yung dare, sino. Donata, sino din. So politer, more polite na. Mas polite siya sa dare. Yung dore, which. Yung dochira, which then. So politer than dore. Lahat ng mga interrogative kasama doon sa ikotsu. Yung ano, dono. So which then. So followed by a noun. Ito. So followed by a particle. Dochira, meron din siya meaning na ganito. Yung word. Doko, ganun din. So politer than doko. Meron din siya meaning na ganito. Which direction? Maraming meaning. So, which person? So, doko. So, what's the name of a company or your school? Oh. Isa, listen for, no? Pula din isa. So, ikura. So, magkano? So, itsu. So, kailan? So, ano pa? Doyate. Paano? Yung how? Yung do? Ito how din. Kailan paano yung ibig sabihin? Tanay, kumusta? Kumusta yung buhay mo sa Japan? Isa, do na. Kain. So, doste. So, bakit? So, naze. So, bakit din? Entry nga isa. Ano pa? Yung natatandaan ko dito na, ano no? Interrogative. So, yun lang yung natatandaan ko na interrogative doon, no? Na sinasabi dito sa yung bang. Okay. So, dito tayo sa donokurai. Itong example lang to, no? Yung example kanina. Dito tayo sa donokurai. Isa sa mga interrogative. Yung part na yan. How long? So, donokurai is used to ask the length of time something takes. You can use various units of time in the answer. So, yung donokurai, isa sa mga interrogative. Meaning niya, how long? So, used to ask the length of time something takes. Sabi sabihin, so dito ka lang kukuha ng isasagot mo. Sa period lang. No? So, kasama yung oras. So, hanggang do sa year. No? Ay na ano. Yung kanina, na in-example ko. Ano yun? Yung gaano katagal. Pwede rin ganyan sa oras. Gaano po katagal
ang biyahe mula dito hanggang Manila, so by bus. So kung kara Manila made, then bus de dono kuray kakarimas ka. Pero sa yung sagot mo, no? 3 hours po ang biyahe. Simple lang pagsasagot ka, no? Kasi kung saan andun yung Dunukuray, so doon mo din ilagay yung 3 hours, no? Yung Sanjikan. Okay. So kung kara Manila made, basa de Sanjikan kakarimas. No? For example, no? Dunukuray, Nihongo bigisimasta ka, Sangnen bigisimasta. Pwede palang diretso. No? Pwedeng diretso ng yung sagot mo. No? Pwede ka na yun. Kahit wala na yan. So, Rokagetsu, bigisimasta. No? So, 6 months. Kung akong nag-aral. So, ganun din dito. No? Pwede din ganito yung sagot mo. Sanjikan, so kakarimas. So, 3 hours po. Ang biyahe. Pwede ganito lang din. Sanjikan desu. So, 3 hours po. Shortcut yung sagot. So, yun yung ibig sabihin ng Dunukuray, no? Nagtatanong lang kung gaano katagal. Sali lang, may tumawag lang. Wait lang, mabilis lang to. So, sorry, tumawag. Tumawag yung agency. Yung in-applyan ko. So, tuloy tayo dito na sa yung sa Guray, sa number 5. So, Guray is added after 25 years to means about. Ibig sabihin ng Guray, so about. So, ilalagay siya after 25 years. No? Ito yung mga quantifiers natin dito. No? Lahat na in-example dito, quantifiers. Yan, mga quantifiers yan eh. No? Kasama yung Sangnen. For example, no, lagyan natin ng Guray. Ito yung quantifiers, so ilalagay yung Guray after quantifiers. So dito mo siya ilagay. Okay.
Suro kagitsuguray ni Hongo bigishimashita. Meron nga lang siyang about. Nag-aral po ng Nihongo ng about 6 na buwan. Iba kasi yung salitang nag-aral po ko ng Nihongo ng 6 na buwan kaysa dun sa nag-aral po ko ng Nihongo ng about 6 na buwan. Yung sa isa parang walang labis, walang kulang. Ito something pwedeng lumagpas konti, pwedeng kumulang konti basta malapit dun sa 6 months. Ganon din, So, gaano ka katagal nagtrabaho dati sa Japan? So, 3 taon po ako nagtrabaho dati sa Japan. Paglagyan mo siya ng guray, after ng 25 years, so, ilagay mo din yung about. About 3 taon po ako nagtrabaho dati sa Japan. O gaano po katagal yung biyahe mula dito hanggang Manila by bus. So, 3 hours po yung biyahe. Paglagyan ng guray dyan sa dulo. So, about, about 3 hours po ang biyahe. Kaya ng example na ito, Jugofon guray kakarimasu. So, it takes about 15 minutes. So, yung guray, hindi lang siya sa period ginagamit. Pwede din dun sa kanina. For example, yung kanina. Sapulan natin yung imas. Meron pong about, for example, 350 students sa Shinjiro. So, Shinjiro ni gakusei ga counters ng tao, so yung nin. Then, ilagay mo yung guray after ng quantifiers, then imas. Shinjiro ni gakusei ga 350人ぐらいいます。Meron pong about 350 students sa Shinjiro. So, isang example mo, Doon sa yung sa counters, is about pwede rin pusa. Last na yung pusa. So, meron pong about 20 na pusa sa basement. So, chika ni dana niku ga 20 biki pusa 20 skew hiki 20 nakaano pala ito, naka-special 20 20 piki. So, ga, so imas. So, chika ni, so niku ga, 20 piki ga, so imas. So, yun yung ibig sabihin dito sa guray, naka-about lang. So, last ito yung dalawa. Yung quantifier period at saka quantifier dake at saka noun dake. Pero okay lang sa inyo na mag-break time muna pala tayo kasi almost 12 na din pala. So 37 ngayon, 38 ngayon. So balik tayo ng 48 na. 10 minutes lang. Stop ko lang to saglit na.